Okay guys, welcome to my channel. So, today is magdi-discuss tayo ng dalawang problems. So, related siya sa network analysis, so circuit analysis sa other book. So, ang reference natin is 1001 Electrical Engineering book ni Rojas. So, a well-known reviewer sa electrical engineering. So, yung dalawang problem is isosolve natin is yung una, ibang method, yung pangalawa, ibang method din. So, para ma-aware kayo kung paano ginagamit yung dalawang method na yun. So, saan ba nag-a-apply yung dalawang method na gagamitin natin? Okay? Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na dyan sa baba. May button dyan. And then, i-hit mo na rin, sipain mo na rin yung notification button para ma-notify ka kapag nag-upload tayo ng mga ganitong bagong videos. Okay? So, in this case, take note, i-share mo na rin doon sa mga kaibigan mo na nag-aaral ng electrical engineering or electrical engineering technology na baka sakali makatulong ang video tutorial na to o video discussion na to. Okay? Without further ado, let's proceed dito sa problem na to. So, problem number 88 tsaka problem number 89 yung isosolve natin ngayon or i-discuss natin ngayon yung solution. Okay? Proceed na tayo dito sa problem. So, let's proceed with the problem. Okay, problem number 88. Electrical Engineering Board, October 1996. So, lumabas siya noong 1996 sa board exam. So, maaaring lumabas din to ngayon sa mga current board exam, typical. But the given is siguro binago nila. Okay, basahin na natin. The lead storage batteries A and B. So, meron kang dalawang battery are connected in parallel. Okay? A has an open circuit voltage of 12 volts. So, ano ba ibig sabihin nun? So, discuss natin mamaya sa solution. And an internal resistance of 0.2 ohms battery. Battery B has an open circuit voltage of 12.2 volts and an internal resistance of 0.3 ohm. If the two batteries together delivers power to a 0.5 ohm power resistor, neglecting the effect of temperature, how much current is contributed by battery A? So, basically, para mas madaling maintindihan yung ganitong type of problem is dinodrawing muna. So, ganyan kasi yung engineering way. So, to easily visualize, to understand the specific problem, so, i-drawing mo. Kasi mabivisualize mo na kung ano ba yung mga hinahanap, na ano ba yung given. So, magpo-formulate tayo ng equation gamit yung drawing na yun or yung illustration na yun or yung figure na yun. Okay? Let's proceed dun sa solution para makita nyo. So, yung iba sa inyo nakita na to. So, ang gagawin lang natin, sabi ko nga kanina, i-explain lang natin yung solution kasi may solution na to. Okay? So, okay? Plus na natin. So, ito. So, ano ba yung method na ginamit dito? Ang method na ginamit dito, ito kasi yung pinakamabilis na paraan para ma-solve ito. So, kaya ito yung ginamit. Okay? Use nodal node method. So, gamit tayo ng highlighter. Yan. Nodal node method. No? And then, sa nodal node method, so, gumagamit siya ng KCL at saka Ohm's Law. Okay? So, na-vlog na rin naman natin yung nodal method, nodal theorem. So, yun yung i-apply natin ngayon dito sa particular problem na nabasa natin. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, dinraw-drawing siya. So, ito, dinrawing niya. Okay? So, meron kang battery A. Ito, battery A ito. And then, ito, 12.6 volts, battery A. And then, battery B, 12. Ito yung sinasabing open circuit voltage, yung dalawa. Kasi kapag open circuit, i-assume mo muna na hindi nakakonect ito ng resistor mo. Ayan, wala pang flow of current. So, open circuit pala siya, battery itself, 12.6 volts. So, the battery B is 12.2 volts. And then, ang sabi sa problem, merong internal resistance. So, ano ba yung internal resistance? So, ito yon. Siyempre, may resistance yung battery mo. Yan, yung dalawang yan. Okay? So, i-illustrate lang siya na ganito.
Okay? And then, ang hinahanap natin is yung value ng current dito. Siyempre, yung dalawang battery mo na ito, nakakonect nga ng parallel dun sa load. No? So, yung load mo, siyempre, nagko-consume ng power yan. Yung dalawang battery mo, nagko-contribute siya ng current, which is ito, yung naka-illustrate na yan na IA tsaka IB. Ito, IB. Ito, IA. And then, syempre, meron kang load current, which is indicated na IL. Okay? So, in this case, meron na tayong circuit. So, parallel circuit to. And then, gagamit nga tayo ng nodal node method. So, ano ba yung nodal node method? Syempre, dapat meron kang common node. So, ano yung common node? Ang common node, ito yung junction. Kaya nandyan yung A. So, common node to. Ayan. Yung isang haba na yan. Pero dito talaga yung junction niya. No? Dito sa gitna. Ito. Okay? So, proceed na tayo dito sa solution process. Apply KCL node at node A. Apply KCL at node A. So, ito nga, sabi ko. So, balikan natin si KCL. Ano ba yung sinasabi ni KCL, ni Kirchhoff's current law? Ang sabi dyan sa theorem na yan is, the current towards the node is positive current and the current leaving the node is negative current. So, since ito yung node mo, yung A, okay? So, yung current A, IA, and then yung current B or IB is towards the node. So, in this case, positive yan. And then, yung IL mo, negative current. Kasi leaving the node, paalis siya dito. Okay? So, and then, isasummation mo yon. Yun yung another definition. Another definition pa ni Kirchhoff's current law or ni Kirchhoff's is the current entering is equals to the current leaving. Yun din yung sinabi ko kanina. So, the current entering, yung dalawa, ito, is equals to the current leaving. Ayan o, yung IL. Yung IL kasi leaving. So, that's why nagkaroon ng equation na ganito sa KCL. Ayan, IA towards the node. So, positive current yan both side. Since itong IL, kung summation ang gagamitin mo, negative yan dito. So, kung nilibad sa kabila, kaya naging IL o equals IL na lang. Okay? So, basically, gagamit din tayo ng Ohm's law. Ano ba yung si Ohm's law? The Ohm's law is voltage is equals to current multiply sa resistance. So, syempre, kailangan ma-plug in natin dito yung Ohm's law dyan sa IA plus IB equals IL. So, gagamit tayo ng Ohm's law. And then, equate natin siya sa equals to I. So, ang I kasi is voltage over resistance. Okay? So, kailan natin gagamitin yung, ayan. Ito, mayroon na kasi ditong, ayan, pinag-minus-minus. So, ano ba ibig sabihin yan? So, yung 12.6 minus B1, yung B1 mo kasi yung voltage across dito sa 0.5 ohms. No? Yung voltage dyan, yan yung B1. So, let's say, nandito yung B1 mo sa node A. So, kaya minus yung voltage mo dito para makuha mo yung voltage sa 0.2 ohms. Kasi yung voltage drop across the 0.2 ohms, yun yung gagamitin mo para makuha yung current. Kasi V over R nga, di ba? So, pag may voltahe ka na dito sa 0.2 ohms, makukuha mo na yung current dito, yung IA. Okay? The same dun sa kabilang side, so ganun din yung apply mo. 12.2 minusan mo ng B1, yun na yung voltage drop across the 0.3 ohms. Okay? So, that's why, ganito yung nangyari dito sa equation na to. Pinalitan lang siya ng Ohm's law, yung B over R, no? So, itong numerator, voltage yan, 12.6 minus yung B1 divided by 0.2, which is the internal resistance of battery A. And then, the next is yung IB, ganun din, 12.2. Ito namang voltage na itong gamit. Minusan ng voltage across 0.5 ohms resistor. And then, dinivide siya sa 0.3, which is the resistance of battery B. And then, the other side, the IL, syempre, yung B1 na voltage mo dito, yun kasi yung voltage mo dito across 0.5, i-divide mo siya 0.5.
So, makukuha natin yung value ng ang tawag dito, yung voltage across 0.5 ohms. Okay? So, given this equation na na-formulate natin, so kapag sinimplify yan, ganito yung lalabas. Yan. Kaya, umano yan. Kasi, kailangan ma-simplify siya into linear equation. No? Na may variable. So, pag samasamahan yung may variable, i-simplify, ito yung lalabas. 10.33 B1 is equals to 103.66. So, it's a matter of basic algebra lang. Okay? So, hindi na natin i-explain kung paano nag-simplify ng ganyan. Basic algebra lang yan. Times. Then, pag samasamahin yung may mga yung constant tsaka yung may variable. So, in this case, pwede, mapansin nyo, may naglagay na tayo ng calculator dyan sa taas. So, itong equation na to, para makuha natin itong 10.3 volts. Since sa board exam, hindi na mahalaga yung solution. So, let's try to calculate this B1 using our scientific calculator dyan sa taas. So, let's try. So, gagamit tayo ng shift solve, ano? Sundan nyo lang yung pagpindot natin dito sa Calcu para ma-apply nyo kung paano ba ginagamit yung calculator technique with this type of problem. Okay? So, in this case, itong gagamitin natin sa shift solve, itong equation na 12.6 minus B1. So, pindutin mo itong fraction. Type mo yung 12.6. Ayan. Subtrakan mo. Yung B1 mo dito, since wala namang B1 dito sa Calcu, so i-assume mo na X muna yan. So, gamit ka ng alpha and then X. Then, denominator mo, 0.2. The same, plus mo. The fraction form, 12.2 naman. So, subtrakan mo din ng alpha x. Kasi yun yung assume natin na equal sa B1. And then, divided by 0.3. Okay? So, yung equals mo dito, hindi itong equals na to sa ilalim. So, meron ka ding equals na ginagamit, which is alpha din. Ayan, alpha. Tapos, pindutin mo itong calc. So, may lalabas na diyang equals. And then, itong B1 mo, balik ka uli, alpha x ulit. And then, divided by 0.5. Okay? So, in this case, na-formulate na-type na natin yung equation na to. Itong equation na to. Yan. Na-type na natin sa calculator. So, paano ngayon masosolve yung value of x dito gamit itong calcu? Yung value na lalabas dyan is itong value ng B1 dito sa ating solution. So, syempre, yan yung sinasabing shift solve. So, pindutin mo tong shift. Ayan, shift, and then solve. So, nasan yung solve na yun? Nandito, sa taas nitong calc na to. So, definitely, shift calc dapat. So, nakasanayan tawagin, shift solve. No? Ayan, pindutin natin yung shift, then pindutin mo tong calc. So, magtatanong yan, ano ba yung value ng x? So, that's the time na pipindutin mo itong equals dito sa baba ng calcu mo. So, makita mo yung x is 10.03. No? So, ano sabay 10.03? Ito din yun, no? So, mapapansin mo na hindi mo na kailangan mahabang solution, hindi mo na kailangan mag-simplify ng ganito sa board exam. Kasi sa board exam, the solution does not matter. So, ano nagmamatter during board exam? Yung correct answer. Kasi multiple choice lang ang board exam. Okay? So, yung ganitong type ng solution is mostly ginagamit is kapag quizzes or exam mo during college. So, kaya mas maganda na matutunan mo kung paano nagsosolve ng ganitong problem. Okay? So, proceed na tayo. Masyadong mahaba ng kwento. Okay? So, nakuha na natin yung B1. So, ano ang tinatanong kasi sa problem? Balikan natin yung problem. Ayan, neglecting the effect of temperature. No? How much current is contributed by battery A? So, balik tayo. Ito yon, yung IA. So, dito sa equation, nasan ba yung IA? So, ang IA mo is itong 12.6 minus B1 all over 0.2.
So, kaya nag-arrive na ganito. Ayan o. Sinubstitute lang yung B1. And then, makuha mo na yung correct answer, which is itong IA. So, this is the answer. Diba? Madali lang. Ano lang siya. Substitute lang. Kuha mo na yung value ng IA. Kung ang tinanong naman is yung IB, yung value ng IB or yung value ng IL, ganun lang din na gagawin mo. Kunin mo lang to. Kung ito sa kasi sa IB. 12.2 minus B1 divided by 0.3, yun yung IB. And then this one, divide mo lang din ng 0.5, yun man yung IL. Okay? So, hanggang dyan na lang yung natin yan, explanation natin dyan sa 88, yung bakit nag-arrive sa ganyang solution. So, there are other methods na pwede mong gamitin sa pagsosolve nito, pero I think this is the fastest way. So, sa pagsosolve kasi ng particular problem, kung saan yung madali, yun yung gamitin mo. Otherwise, specify sa quiz nyo or dyan sa binigay ng teacher nyo sa college na ganito yung gamitin mo solution. Let's say, ang sinabi niya, ang gamitin mo KCL. No? KCL lang, walang nodal. Or ang gamitin mo lang Ohm's law. No? Ang gamitin mo Thevenin's theorem. O kaya Norton's theorem. So, napakaraming method sa pagsosolve ng ganitong problem. Okay? So, let's proceed dun sa problem na kasunod. Sabi ko kasi, dalawang problem yung susolve natin para mas, ma-aware kung paano ba ginagamit yung mga theorem na yan sa network analysis. So, okay, balik tayo dito sa problem. So, in this case, ang nakuha nating sagot ay, ito, 12.85. So, letter C. Yan. Okay. So, dito naman tayo ngayon. Okay? Problem naman tayo. Ayan. Okay? So, problem number 89. So, this is another method ang gagamitin natin sa pag-solve ng hinahanap, kung ano ba hinahanap dyan. The three resistor of 2 ohms resistance are connected in delta. Inside the delta, another 3 ohms. No, not 3 ohms. Another 2 ohms resistor are connected in Y. So, in this case, pare-parehas yung resistance. 6 batteries of negligible internal resistance and of different EMF are inserted into each branch using an ammeter. Okay? The current in one of the delta branch was found out to be 3 amperes. If the 4 ohms resistance is inserted into that branch, what will be the new current? Okay. So, madali lang to. Sabi ko nga kanina, dinodrawing lang yan para mas madali nating maintindihan. Okay, madali lang to kasi may solution na. Sabi ko nga sa inyo may solution na to. I-discuss lang natin yung solution, paano nakuha. Kasi mostly, dito sa kalibro na ito, may mga shortcut na solution na kailangan mong i-expand yung solution kung bakit ba nakuha yon. Kasi may mga shortcut, halimbawa nakaparallel, shortcut na, biglang lumabas na yung ganung equation. So, as a beginner, kapag beginner ka pa sa pagsosolve ng ganitong problem, hindi mo pagamay yung series parallel connection, series parallel combination na calculation, medyo maguguluhan ka, lalo na itong Y delta. So, in this case, Y delta to, medyo challenging siya kapag beginner ka pa lang sa ganito. Pero kung expert ka na, this is easy for you, I know. Okay? So, okay, let's proceed dun sa sa solution. Okay? Taas lang natin to. So, ayan, nasabi ko nga sa iyo, dinodrawing yan. So, ano ba yung sabi? Yung, mayroon ka daw 3 resistor na 2 ohms. So, basically, ganito lang naman yan. Delta is triangle and then yung Y, yan yung Y, parang letter Y. So, yung nakadelta daw, meron ka daw nakadelta which is ito. Ito nakadelta. Yan, at saka ito. And then, sabi pa do sa problem, meron kang 3 pang resistance na naka-Y naman inside the delta connection. So, ito yon, naka-Y. Mapapansin mo na sa gitna naka-Y. No?
Parang letter Y, kaya Y yung tawag dyan eh. You know? And then, meron siyang mga voltage with different EMF or electromotive force. So, tandaan nyo yung EMF is minsan lumalabas din niya sa board exam. What is the meaning of EMF? O, ano yun? Electromotive force. Potential difference. So, ito, ang tinatanong dyan is, what is the value of current dito? Kapag nag-insert ka ng 4 ohms, ayan o, sabi. If a 4 ohms, ito, highlight natin. Ito yung main question. If a 4 ohm resistance is inserted into branch, what will be the new current? Okay? New current. Kasi yung current ngayon na compute is 3 amperes daw. Ayan ang sabi. Naglagay ng ammeter. No? Ayan yung ammeter. Yung ammeter kasi, ano ba yung ammeter? Ang ammeter is pang measure ng current. And then, ang voltmeter pang measure ng voltahe. Ang ohmmeter is pang measure ng resistance. So, sa actual practice ng electrical engineering is gumagamit ng multi-tester. So, sa multi-tester, ang nami-measure ay resistance, ano pa? Voltahe. Nami-measure ba din yung current? So, sa current, ang ginagamit yung clamp ammeter. So, pag may-measure mo din yung resistance tsaka voltage, so, ano na yun? Pwede mo na makuha yung current. So, in actual practice, clamp ammeter. So, yung may pang gano'n, clamp. Kaya clamp ammeter. Okay? Proceed na tayo dito sa problem. Diba tayo napunta dun sa multi-tester. So, ayan. Basically, ganyan lang naman. So, kung tinatanong ano yung current, ito na yung sagot. Ang tanong is, ano daw yung bagong current? Kasi kapag nag-insert ka ng 4 ohms resistor dito. Halimbawa, itong 2 ohms na to, dinagdagan mo ng 4. So, magiging 6 yan. Ano yung value ng current yan? So, yun yung main na tanong. Basically, gagamit tayo dito ng... So, pag magko-compute ka ng mga ganitong medyo, circuit. Medyo, anong tawag dyan? Masalimuot. Ginagamit itong Thevenin's theorem. Yung Thevenin's theorem kasi, yan yung sinisimplify niya yung circuit para mas mapaunti, mas mapadali, at mas mapalapit tayo dun sa hinahanap nating value. So, in this case, ano ba yung ni Thevenin's? Highlight lang natin si Thevenin's. Ayan si paring Thevenin's. So, napakahalaga nito sa mga short circuit analysis. Ito, ginagamit din. Okay. Ayan. Mamaya tayo dito pupunta sa sa solution bakit napunta diyan. So ang ginawa, since Thevenin's nga yan, ayan. So, ano ba yung method, steps kapag nagso-solve ng Thevenin's theorem? So sa Thevenin's dun sa previous vlog natin, so kung dito yung hinahanap yung current, yan. Dito sa RL na to or dito sa branch na to, since dito tayo assuming mo dito tayo magpa-plus ng plus plus 6 ohms, no? So wala tayong ballpen pang sulat dito eh. Okay? Kaya medyo malaki yung ating font. So ayan. Kung dito ka magpa-plus ng 6 ohms, ba ng 4 ohms, 4 ohms to. So, pa-plus ka dyan ng 4 ohms. So, magiging 6 yan. No? So, ano daw yung current yan? Pero hindi pa natin ipa-plus kasi kukumputin muna natin initially, dun sa initial condition. No? Okay? So, using the Thevenin's, ang steps niya is to compute since may current ka na dito na nakuha. Sa Thevenin's kasi ito yung main formula kapag na-formulate mo na yung Thevenin's equivalent circuit. So in this case, kukumputin muna natin yung open circuit resistance. So kasi part ng kung matatandaan nyo, step 2 yan, yung RO. Pwede rin namang step 1. It's either way. Parehas mo lang namang i-compute. So ang
ang ginawa dito sa solution na to, kaya nag-arrive dyan, is kinompute yung open circuit resistance. So, alin ba yung ino-open circuit? Ang ino-open circuit is kung saan ka naghahanap ng current. So, in this case, dito sa 2 ohms, assuming na wala pa tong 3 ohms na to, so, i-compute yung, ano dito, i-open circuit to. So, kaya nangyari ganito ang, pangalawang circuit, no? Na-open circuit itong, RL or yung load resistance, and then kinompute yung value nung nung total resistance. Kasi kapag nag-open circuit tayo using Thevenin, so yung lahat ng yung voltage or battery is short circuit mo. Kaya mapapansin mo yung mga battery dito na wala na kasi naka-short circuit na yan. Nag 0 volts na yan. Okay? And then, baba pa tayo dito sa baba. Ayan. So, ano lang niya to, in-stretch lang niya in a way na mas madali siyang i-visualize, i-analyze. So, ito, binatak lang. Basically, binatak lang yan. Ayan. And then, yung isang delta, ito. Let's say, itong delta na to. Nasa taas to. So, itong delta na to, parang in-rotate lang niya yan eh. So, itong delta na to, bilugan natin. So, itong delta na to, yan. So, ito rin yan, yung delta na yan, oh. Yan. So, in-rotate lang niya. And then, itong y na to sa gitna, i-convert niya yung delta. Itong delta na to, kinonvert sa y. Kaya meron diyang ry. So, proceed na tayo ngayon dun sa solution. So, ito, yung RO niya is equals to ry plus 2 plus ry all over 2. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga solution sa libro na nasi-shortcut na. Kagaya nito, shortcut na to eh. So, kung malilito ka dito kung paano nag-arrive sa ganyang solution. So, basically, ganito lang yan. Baba tayo dito sa... So, ito, ry. Nakaseries siya sa parallel combination ng dalawang resistance. Okay? So, ito, i-delete ko lang muna itong highlighted area na to. Okay? Para mas ma-visualize natin. Okay? So, yung 2ry, no? Alin ba yung 2 na yun? R2 tuloy. Ry. Ayan o. Yung ry na yan, ito yan. Ayan o. Kasi itong delta mo, i-convert mo sa y. So, ang matitira na lang dyan, ang matitira dyan is, ito. Guhitan ko ha. Yan. Yan. Yan ay magiging bagong circuit mo. Itong tatlo. Okay? And then, itong pag ganito. Ay. Yan. Yan. So, yung walang highlight, mawawala na yan. So, mapapansin mo, itong RY mo, yan. RY mo na yan, ibig sabihin resistance in Y combination. So, itong RY mo, ito yan, yung nandun sa taas. And then, naka-plus siya dun sa parallel combination ng resistance mo dito. Siyempre, itong RY na to, tsaka yung 2 dito, isi-series mo muna. And then, itong RY na to, tsaka yung 2 dito, isi-series mo muna. So, isi-simplify mo lang yun. So, mapansin mo, ito, naka-series, and then yung dalawa dito, RY plus 2, naka-parallel. So, balik tayo sa taas. So, bakit naging 2 na lang to? And then, ito, naging RY plus 2. So, yung series, siyempre, as is na yung RY plus, itong portion na to is yung parallel combination. Na-cancel out kasi yung, kaya 2 na lang yung denominator kasi may naka-times dyan na 2 plus RY. Since makakancel yan kapag nagpa-parallel tayo ng dalawang resistor. So, yung numerator niya, multiplication nung pinaparallel mong resistor, and then yung denominator is the sum. So, itong ilalim na to, may RY, may 2 plus RY yan. And then, itong numerator, meron din yung 2 plus RY pa na nakamultiply, kaya na-cancel. So, yan na lang yung natira.
And then this one, itong Ry is equals to R delta over 3 is equals to, syempre, since dun sa previous topic natin, yung Ry or yung resistance sa Y ay equal siya sa 1/3 ng resistance ng delta. Kapag pare-parehas yung value ng resistance. So, in this case, pare-parehas namang 2. So, ang nangyayari is yung Ry mo is equal sa 1/3 nung R delta which is 2 ohms. So, kaya naging 2/3. Okay? So, in this case, makukompute na natin yung value ng RO. So, i-substitute lang yung 2/3 dito sa Ry. Ayan. 2/3 sa Ry. And then, i-plus mo yung 2/3. So, substitute lang yan. Ang lumabas itong 2 ohms. Okay? And then, syempre, pag mag-compute tayo ng, ng current dun sa equivalent Thevenin's theorem at Thevenin's circuit, ito yung ginagamit na formula. Meron kang open circuit voltage, I-load. Ano ba yung I-load? Yun yung load current dito sa in-open circuit mo na resistance which is itong RL. So, in this case, meron na tayong given na I-load kasi nga sabi, sinukatan na daw ng ammeter. May nakuhang 3 amperes. So, makukompute naman natin ngayon yung, so ano lang tayo, reverse algebra lang. So, meron kang given na IL, meron ka na ring RO, meron ka ng RL. So, in this case, ibabalik na natin yung RL, no? Yun yung in-open circuit natin na 2 ohms. So, dito na papasok yung if we inserted the 4 ohms resistor in series with the load or the RL. So, ang mangyayari, yung RL mo dito magiging, magiging, magiging 4? Tama ba? O magiging, tama, magiging 4. Parang mali yung intindi natin sa problem kanina. Tama ba? Tama, magiging 4. So, in this case, sabi ko nga, reverse algebra lang naman yan. May IL ka, meron ka ng RL at RO. So, makukompute natin yung value of EO. Ang hanapin natin itong open circuit voltage. Ayan. So, basic algebra. If RL is 2, so substitute mo dito. EO is equals to IL 3 times RO plus RL. So, you have 3 times ang EO mo is 12 volts. Ano ba yung EO? Yung open circuit voltage dito sa, dito. Kino-compute kasi yung open circuit voltage dyan sa RL na na-remove mo temporarily. So, 12 volts yun. Yun yung initial condition. So, ang tanong is, if a 4 ohms resistor is inserted. So, ganun lang din. I-insert natin. Ayan. Ay. Diyan. Bakit? Guhit. Okay. So, insert natin. Ayan. Nangyari lang is in-insert. So, pag insert mo yung RL, pinalasan lang ng 4. So, naging 6. And then, the same scenario, meron kang open circuit voltage. Kasi ang hinahanap naman ngayon is IL. Hindi mo pwedeng gamitin yung 3 kasi yung 3 na yun is kapag 2 ohms. Nag-insert ka ng 4. So, anong nangyari? Yung 12 volts mo na to, ginamit doon sa formula, RO plus 6. Kasi yung RL mo, 6 na ngayon, nag-plus ka ng 4. Inserted So, siniris yan. So, in this case, lumabas na yung magic answer, which is 1.5 amperes. Ay, sir, or Engineer J, saan ba nanggaling itong formula na to? So, kung babalikan mo yung natin, tinuro nating Thevenin's theorem, kapag nagke-create ka ng Thevenin's equivalent circuit, yan yung nabukhe-create na formula, no? Kasi kapag nag-drawing ka ng circuit ng Thevenin's, is naka-series yan. So, let's say ganito. Ito, kung i-redraw ko itong circuit na to na na-simplify, ganito ang mangyayari. Ito yung equivalent circuit niya, nakaganyan. Sorry. So, ayan. Ganyan. Then, meron ka ditong naka-connect na RO.
And then, let's say, ibabalik mo yung RL, naka-series din. And then, ibabalik mo dito. And then, meron ka ditong battery. Yan. So, series lang siya. And then, meron kang IL. So, hindi lang natin matuwid kasi wala tayong ballpen ngayon. So, basta, definitely, series combination lang yan. So, RO, ipa-plus mo sa RL. And then, kunin mo yung open circuit voltage. Yun yung Thevenin's equivalent circuit. So, kaya nag-arrive tayo dito sa formula na to. Okay? So, nakapag-solve tayo ng dalawang problem. Sa susunod na ulit, siguro yung mga problem na medyo mahihirap. So, i-explain din natin yung solution kung bakit nag-a-arrive sa ganong mga solution. Okay? So, kung nagustuhan mo itong video na to, hit mo naman yung like. I-share mo din sa mga friends mo. At i-click mo na uli ang subscribe button para maging member ka na ng ating samahan. Okay? Hanggang sa muli. Babush, hanggang dito na lang Hanggang dito na lang muna ang ating vlog or ang ating video tutorial regards to electrical engineering network analysis. Okay? Babush!